Yo guys! Ngayong umaga ay samahan nyo kaming salubungin ng bagong taon with another Roshan Adventures. Ngayon nga ay may medyo long ride kami papuntang Mount Cristobal. Bibisitahin natin doon ang dalawang sikat na pasyalan, ang Tayak Hill at ang Landing Point. Dito ko imi-meet yung unang dalawang kasama ko sa rides. Ang dalawa kong pamangkin na sina Angelo at Louie. Si Angelo? At si Louie ko. Hindi pa ba kayo nag-aantay? Nakarating ko lang. Nakarating lang sila. Nakarating ko lang. Medyo mahaba-haba ang rides na ito. Halos 100 kilometers ang biyahe ko mula sa bahay hanggang sa una nating destination na Tayak Hill. Saan merong Shell? Shell? Mas maganda nga rin pala na magpakarga na kayo ng gasolina early on para hindi na hassle maghanap ng gasolinahan. Mahirap nang maubusan ng gas sa lugar na hindi ka pamilyar. Nandito na kami ngayon sa GMA Cavite. Ang next naming destination ay yung dalawa pa naming kasama na imi-meet namin sa Central Mall Binyan. Nandito na kami ngayon sa Central Mall Binyan. Dito namin dapat imi-meet yung dalawa pa naming kasama sa rides pero wala sila dito. Lumipat yata sila ng place. At nandito nga sila sa Shell. Hello. Ito nga pala yung mga tropa nating sina Gerard at Ryan. Oh. Meron pa kaming isang dadaanan na kasama sa rides. At dahil nga angkas lang siya ngayon, ay sinundo na namin siya sa bahay niya sa Kabuyao. Di ko na na-videohan yung pagdating namin sa bahay nila kasi daw huwag kaming lumapit at baka magising yung asawa niya. Tumakas lang yata tong loko na to. Pagkatapos nilang magpagas, ay sinimulan na namin ang tunay na rides. Medyo nasikat na yung araw pero makulimlim. Ambon kasi ng ambon. Nandito na kami ngayon sa SM Calamba. Ito nga pala yung huling pinikap namin. Siya si Joel. Nandito na kami ngayon sa Pansol. Napaka-nostalgic talaga ng mga salbabidang nakasampay sa gilid na yan. Medyo nakatakas na kami sa traffic at ito na nga yung hinahanap mo sa rides. Maluwag na kalsada, malamig na hangin, walang lubak, at syempre, chill ride lang tayo. Bawal ang kamote dito at baka ma-strike pa tayo ni YouTube. Mahirap na.
Ito nga pala yung Itik Park sa Victoria, Laguna. "7 AM na nga, kaya naghanap muna kami ng makakainan. Saan tayo kakain? Walang parking eh. Hanap tayo may parking. Buti na lang at nakahanap kami agad ng karinderya na merong pwedeng parkingan. At kumain nga muna kami ng pares. Kamusta ang likod? Ay, hindi pala ito. Nakaangkas lang pala to. Ito pala, kamusta ang likod? Shoutout nga pala kay kuya na bantay sa parisan dahil pinayagan niya akong mag-charge kasi lobat na yung Osmo ko. After magpahinga ay nagpatuloy na nga kami agad dahil mahigit 30 kilometers pa yung lalakbay namin. Nandito na nga kami ngayon sa San Pablo City. Parang ancient style yung design sa gitna ng kalsada nila. Saan daw? Ito nga pala yung Cathedral of Paul I Hermit Church. At sa wakas nga, ay nakarating na kami sa Tayak Road. Mula dito ay puro patarik na ang kalsada. At tuluyan na ngang umulan. Ay, ulan! At dahil nga walang tigil ang ambon, ay medyo maputik ang kalsada. Kaya, iba yung pag-iingat sa pagdadrive. Ganito yung mga gustong-gusto kong lugar. Puro puno sa paligid, diretso lang yung kalsada, at hindi mo alam kung ano naghahantay sa'yo sa dulo. Kung malapit lang to sa amin, araw-araw akong magja-jogging dito. Ay, patarik pala to. So, lakad lang pala. Di ko pala kayang mag-jogging dito. May mangilan-ngilang mga bahay kaming nadaanan pero halos wala kaming nakakasalubong na tao sa daan. Parang ano to ah. Jurassic Park to ah. Nakaka-excite talaga yung feeling na may makinis sa daan sa gitna ng gubat.
nga pala yung shortcut papunta sa landing point. Ito yun oh, yung shortcut. Papuntang landing point. Diyan tayo dadaan mamaya after natin manggaling sa Tayak Hill. At sa wakas nga ay nakarating na din kami sa Tayak Adventure and National Park, better known as Tayak Hill. Diyan lang kayo nag-park? Diyan na ba ang parking? 10 pesos lang ang parking fee dito. At may sinisingil nga rin pala silang 80 pesos na environmental fee per person. Pag kaso 170. Pag mag-isa 90. Pag sumasakay na lang po. Ang Tayak Adventure and National Park, also known as Tanaw Park or Tanaw de Rizal, ay matatagpuan sa paanan ng Mount Cristobal sa Rizal, Laguna. Madulas. Dati itong World War II guerrilla outpost at pilgrimage site para sa mga namamanata sa mahal na araw. Noong 2010 ay dinevelop ito at ginawang ecotourism spot ng local government. May mga tindahan at karinderya nga pala sa loob. Diyan kami kumain ng kalabaw tapsilog pag-uwi. Kailangan nyo nga palang maglakad at umakyat ng 931 steps para makaakyat sa tuktok ng Tayak Hill at makita yung iconic na 30-foot cross sa Noah's Ark. Ang dulas. Ito na yung simula ng mga steps. Hindi pa kasama yung nilakad namin mula sa parking area papunta dito sa 931 steps. Grabe naman yung lumap na yan. 4, 5, 6, 931 daw to. 7, 8, 9. Magsuot nga pala kayo ng makapit na footwear kasi talagang malumot at madulas dito. Kung may mga sakit nga pala kayo na gaya ng hika, ay huwag ninyong kalimutan yung mga gamot ninyo. Sino daw kailangan ng inhaler? Oo. Huwag nyo nga palang kalimutang mag-stretching bago nyo simulang maglakad. Sangkatutak na leg muscle pain ang inabot namin pag-uwi. Mas masakit yan. At nakarating na nga kami sa tuktok. Ito nga pala yung tinatawag na Noah's Ark. Meron nga rin pala ditong parkingan ng mga bike. Kasi meron ditong trail sa likod kung saan pwedeng makaakyat yung mga bike. Napakaganda ng tanawin dito. At dahil nga January, napakalamig at foggy din. May mangilan-ngilang tao din pala kaming nakasabay sa pagpunta namin dito. Sabi ng bantay, summer at Holy Week daw ang peak season. Kaya kung gusto ninyong masolo yung lugar, ay iwasan nyo yung mga panahon na yon. Doon ako sa taas.
Ang dulas. Naiintindihan ko na kung bakit ito ginawang kuta ng mga Amerikano noong World War II. Puro gubat kasi kahit saan ka tumingin. Talagang napakaganda nga sa lugar na ito at sulit na sulit yung biyahe. Nandoon nga pala yung landing point. Ang hirap i-describe ng feeling at excitement na na-experience namin dito. Kaya, it's better that I let the view speak for itself. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Mga bandang 11 AM na kami nakababa sa parking pagkagaling sa Tayak Hill. At umalis nga din kami agad papunta naman sa landing point.
Nasa halos 2 kilometers lang ang layo ng Tayak Hill parking area sa landing point, pero di hamak na mas matarik ito. Pero yung dalawa naming kasama na naka Honda Beat at Mio ay kayang-kaya naman. Ingat lang lagi sa pagdadrive kasi basa at matarik ang daan. At nakarating na nga rin kami sa landing point. Sobrang exhilarating ng ride. Isang pagkakamali mo lang ay gugulong ka talagang pababa. Pag namatay yung makina dito, gugulong ako pababa dito. Napakatarik! Gaya ng Tayak Hill, ang landing point ay isa ring military strategic location noong World War II. Ginamit itong landing strip ng mga maliliit na eroplano galing Mindoro. Dito sila nagre-refuel at nagre-resupply ng ammunition. Dito rin daw dinadala ang mga sugatang sundalo na tumatakas galing sa mga Hapon. Sa ngayon, ay isa na itong sikat na campsite at tourist destination. Para itong isang farm na nasa ibabaw ng bundok. Maraming baka, kabayo, at mga kambing. Meron nga rin palang nagpaparenta ng mga cottage dito. At may nagpaparenta din ng tent. Pero kung kagaya namin at magpapark lang naman kayo sa tabi ng kalsada, ay wala namang entrance fee dito. Parang Benguet feels talaga dito. Napakalamig, mahangin, at sobrang mafog. Malayo sa gulo ng syudad. Kung may choice lang ako, ay titira ako dito. Bigyan mo lang ako ng Starlink na internet at bahay na di tatangayin ng bagyo, ay masaya na agad akong lilipat dito. Gusto sana naming mag-overnight, kaso may mga pasok na yung mga kasama ko kinabukasan. Kaya all good things must come to an end talaga. At kailangan na naming umuwi. Subukan mong puntahan yung mga lugar na hindi mo pa napupuntahan. Di kailangang mahal, di kailangang malayo. Dahil sabi nga nila, hindi tayo nabubuhay para lang magtrabaho. Gumala ka din kapag may time. Or kahit wala. Sana'y samahan nyo kami ulit sa susunod na Roshan Adventures.